Kamusta kayo ka NBA fans dyan? Tara pag-usapan natin ang unang pagharap ng dalawang kokonan na team na ito, ang Dallas Mavericks versus Boston Celtics sa unang pagharap sa NBA Finals. Ngayong taon 2024, magiging magandang matchup ito, ang offensive team na Dallas Mavericks versus the defensive team na Boston Celtics. Pag-usapan muna natin dito sa Dallas team na may dalawang superstar. Ang unahin na natin ang veteran player si Kyrie Irving. Ito ang ikaapat na pagbabalik niya sa NBA Finals. 7 years na rin ang nakalipas bago siya nakabalik dito at ang huli niya pang team ang Cleveland Cavaliers at ito na rin ang naging huli niyang title. Magagawa niya kayang masungkit itong pangalawa niyang title. Ngayon ay nasa Dallas Mavericks na siya at may mga nagagawa itong tira na clutch time mula sa 3. Isa yan sa una niyang ginawa sa Golden State at nakuha nila ang championship title noong 2016. Talagang naging make history yon sa NBA at ngayon hindi pa rin nakakalimutan yon. Talagang maasahan din dito si Kyrie Irving mapatira man sa labas. At kahit na ilang nagbabantay sa loob, kahit mapa-fast break man ito, tuloy-tuloy niyang itong dito-drive sa loob. Mahirap siyang bantayan kahit mapaloob man. Lalo na ang kanyang crossover na napakahirap bantayan. Kaya siya tinawag na ankle Drew dahil siya ang tinagurian na ankle breaker dito. Nag-average siya ng 25.6 point per game dito sa Dallas Mavericks. At ang susunod nating pag-uusapan na nag-MVP na si Luka Doncic, nag-average siya ng 32.4 point per game. At walang kaduda-duda, siya naman na mag-MVP dito para sa Dallas Mavericks katulad ng ganitong mga galaw niya sa loob. Kasunod nito ay fadeaway shot. Tinagurian siyang the Luka Magic dahil sa mga kanyang pag-assist, itong nagagawa niya mga pagpasa. At dahil dito, libre makakatira ang kanyang teammate. At isa sa pan nagagawa niya ang clutch time na tumira sa labas katulad ng ginawa niya dito sa Minnesota Timberwolves na kanyang pinadapa sa kanilang Game 2 series. Posible din natin ito mapanood ang pagtira niya ganitong mga clutch time sa pagharap nila ng Boston Celtics. Lalo na malaki ang tiwala sa kanya na si coach na si Jason Kidd, dating naging player ng Dallas. Speaking of players, tara, dadako naman tayo sa kanilang magiging katunggali, ang Boston Celtics na nangunguna ngayon sa Eastern Conference. Meron silang dalawang superstar. Isa na rin dito si Jason Tatum na malakas sa offense at nakakapag-dominate ito sa loob. At bukod pa sa offense niya, isa rin dito ang kanyang pinapakitang mahigpit ng kanyang depensa. At talagang madali nilang dinurong ang kanilang mga naging kalaban dito sa playoff. At si JT ay nag-average siya ng 26.9 points per game. Samantala, isa pang superstar dito sa Boston Celtics na si Jaylen Brown, isa rin sa scorer sa team at maasahan ito sa clutch time. Sa katunayan pa nga, siya pang gumawa ng clutch time sa Game 1 kontra laban Pacers. Bukod sa scorer at clutch time, hindi mo maitatanggi, mahigpit rin ito sa kanyang depensa. Minsan mag-ala LBJ pa yan. Kaya siya ang tinanghal na most valuable is dito sa finals. Nag-average siya ng 29.8 points per game. Talagang masasabi mong balance ang dynamic duo itong Boston Celtics, mapad offense man o defense man. Ganon din naman sa Dallas Mavericks na medyo lamang ang ofensa. Pero pagdating sa depensa, medyo maluwag si Luka Doncic. Pero mataas ang kanyang outside shooting. At andyan pa si Kyrie Irving tumutulong para sa maganda kanilang opensa. Kaninong dalawang dynamic duo nga ba ang magwawagi dito sa dalawang team dito sa finals? Ang Dallas Mavericks nga ba? O ang Boston Celtics sa pagbabalik din na dito sa finals? Yan ang aabangan natin sa kanilang pagharap. Ano nga ba sa tingin nyo kung sino ba makakakuha ng title dito? Mag-comment down below na lang dito and paki-subscribe na lang kung bago kayo sa aking channel.